So, napag-usapan na natin yung pag yung tutorial about race, di ba? Tsaka yung, syempre, yung some basics about them. Ngayon naman, ang gagawin natin is yung ano naman, yung classification naman, kung anong klase ka. Okay. So, simulan natin sa humans. Yan, sige. So, sa right side nyo makikita, by default, wala yung more in, ano yun, ganyan yung itsura niyan. So, pag kinik mo yung more info, kung ito lalabas. So, sa left side again, yung description ng race. Sa kanan, sa right side, nandito yung description ng class. So, ang dapat yung tandaan unang dito sa class, tatlong klase kasi. Kunwari, may mga dungeon raid, yung mga raid, mga dungeons, tatlong role yung pwede kayo mag-queue. Mamaya makikita niyo yun. Kasi kunwari, sa isang dungeon, 5 yung pwede. 5 tao. So, kailangan nila ng tatlong damage, isang tank, isang healer. Diba? So, makikita mo dito, sa side na to, kunwari, warrior pinili mo. Makikita mo, sasabihin niya kung ano yung role ng isang warrior. Diba? Sa isang laban. Yan, tank or damage, kanyan. Tapos next, sasabihin niya kung anong klaseng armor yung meron siya. So again, heavy armor, ano yan, mail tsaka plate armor, pati shield, tama yan, di ba? Kasi yung iba kasi, kunwari hunter, leather lang yan. Ngari, pag cloth lang yung nasa mga priest, ayun yung armor na tinatawag. Tapos nakalagay pangatlo kung anong klase yung damage type nila. O, di ba? Tapos yung parang specialization niya nandito. So, pag-usapan natin specialization in a different video. Diba? At saka ito, yung panghuli, is paano siya? Mana ba siya? Anong ginagamit niya para magamit yung mga skill niya? So, sa warrior, rage. So, sa warrior, habang lumalaban siya, umaangat yung rage. Kulay pula na bar yun eh. Below yung hit points niya. Makikita mo hit points dito sa top left corner. Yung picture mo na dito, pati yung hit points mo. Yun. So, habang lumalaban siya, dumadagdag yung rage niya. So, paladin, siyempre ito yung mga healer, pwede maging tank, pwede maging damage sila, di ba? Pero primarily, ang paladin parang tank healer para sa akin. Di ba? Has a variety of defensive spells. Di ba? Mana naman sa kanya, tsaka holy power. Diba? Yung kanyang source of parang energy. Hunter naman, yun. Sa hunter, ayan, mapapansin mo pag sa hunter, lahat ng lahi may hunter, halos eh. So, ang hunter, may bow ang gamit. Tingnan mo sa dwarf, ang hunter nila, rifle ang gamit. Pero meron din crossbow sa game. So, mamimili ka na lang kung ano. Pero sa mga bow kasi, malalakas sa mga bow. Pag sa ito, bibili ka pa ng bala nito. May bala to eh. Diba? Sa bow, mas malayo range niyang alam ko. So, ang rifle, mas malakas ang damage. Kung mamili ka. Ayan. So, ang lahat ng hunter, pag pinili mo yung hunter na classification, meron ka ng kasamang pet. Kasi yung specialization niya is, mamaya ituturo ko sa inyo, mayroon tayong bukod na video para sa isang hunter lang, yung hunter ko na night elf na level 58 character. So rogue, ito yung mga stealth, yung mga assassin, yung rogue. Kung gusto mong stealthy yung mga attacks mo, ito yan. So usually mga dual wield yan. May mga pwedeng dalawang kamay, may weapon, bala ka, isang espada, diba? Tapos meron silang parang poison attacks. Parang i-imbue nila yung weapon nila with poison damage. Damage over time yun. Ayan. Energy naman yun sa kanila. Priest. Siyempre, healer sila. Pero pwede sila mag-damage din. Ang damage nila is using shadow damage. Diba? Tapos, shaman. Lipat tayo sa orc. Ayan, shaman. Ang shaman naman, healer damage lang siya. So, ang shaman, gumagamit yan ng mga totem. So, makikita nyo mamaya yan. Yung mga totem na yan.
So, pwede siya mag-enchant ng mga weapon na palalakasin niya, ganyan-ganyan. So, mana ang ginagamit nito para mga mage tsaka priest. So, speaking about mage, next natin yung mage. Ayan. Damage lang sila. Damage dealer yung mga mage. Mga caster to, di ba? So, light armor yung gamit nila. Kasi pag light armor, o nga rin, nakapulot ka ng loot na heavy armor, hindi mo pwedeng gamitin. Kasi light armor lang yung pwede sa'yo. Ibebenta mo, di ba? O kaya bibigay mo kung may iba kang ally or character na gusto mong, di ba? Pwede mo lagay sa bank o pwede mo isend sa kanya through mail. Makikita natin mamaya yan. Bukod na session yun. Oh, so ito, pwede ka mamili. Arcane damage ba? Frost damage ka ba? Ice damage or fire damage. Diba? Tapos meron siyang skill na polymorph. Gagawin niya parang critter. Parang sheep yung kalaban. Tagal yun, mga siguro 7 seconds, 6 seconds. Ito, maganda dito sa mage. Kaya niya mag-teleport sa cities. Tsaka kaya niya mag-conjure ng food and water. Parang kaya niya mag-spawn ng parang mga food na pag kinain mo, mag-restore yung health mo o mana. Warlock, ito yung mga demon na caster. Ibig sabihin, ito yung mga nagsasama ng mga demon, mga succubus, mga ganyan, basta mga demonyo. Diba? So, damage dealer siya. Summons demons as servants and uses demonic gifts. Mga lifesteal, mga ganyan. Curses, maraming curses yan. Meron siya yung affliction na specialization. Ang bawat pala, kunwari, pumili ka ng class, warrior. Pagdating mo na level 10, papipiliin ka niya kung anong klaseng warrior ang gusto mo. O, di ba? Mamimili ka, kunwari, sa warrior. Kunwari, sa hunter. Mamimili ka kung anong klase ang hunter. 3 klase ang hunter. Kasi marksmanship, puro specialization sa mga long range. Or beast. Bestiary, sabihin, yung mga pets mo yung palalakasin mo, gusto mo. Kaya, pangatlo, survival. Ibig sabihin, gagamit ka mga traps, tsaka may mga survival instincts ka na skill, di ba? So, lahat pala, usually, ay tatlo yung specialization na pwede yung piliin pagdating mo na level 10. Level 10 lang yun. So, monk, again, tatlo rin yung specialization niya. Monk. Ang monk, pwede siyang yung hand-to-hand combat, walang weapon, pwedeng meron, diba? Sa kanya naman, chi energy yung ginagamit niya. Tapos, druid, teka lang, ang druid kasi, hindi lahat So, night elf druid. Ang druid, isa sa mga masabi ko na pinaka-versatile na lahi. Kasi ang druid, tank healer damage, tapos, di ba, sa game, pwede kang bumili ng mga mount na pwede mo sakyan. Kaya niya mag-transform. Pwede siya maging transform ng tank. Pwede siya mag-transform ng parang mount. Mas mabilis movement niya. Pwede siyang mag-transform pa ng isang flying. Imbis na bumili ka ng flying mount, magiging lilipad siya. So, higher levels na yun. Diba? Napaka galing ng druid na role. Mas pinakahuli dito, yung Death Knight na class. By default, you will start at level 55. Oo. Tama. Level 55 kagad. Ito dapat nakapag, kumbaga dapat, medyo experience ka na sa WoW bago ka mag-Death Knight. Kasi magugulat ka, ang dami niyang spell kagad Kompleto kagad yung spell Ano ba gusto mo? Damage dealer ka ba? Gusto mo maging tank? Gusto maging healer o maybe combination ng mga sinabi ko. So, bahala ka na doon kung paano mo gagamitin yan. So, sa next video, pag-usapan natin naman kung in-game na ano yung mga basic controls na dapat mo malaman.